Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and may gusto lang po akong ibalita sa inyo dahil good news po ito, no? Kung matatandaan nyo po noong October 7, bumisita po or nagpunta po ang presidente na si Yoon Suk Yeol and Mrs. Kim Kyon Hee on their state visit dito po sa Pilipinas. Kaya pala mga kababayan, kung matatandaan nyo nung October 7, nagpunta tayo sa Manila Hotel. And that time po, kaya pala parang may inaayos doon. Yung parang nilalagay nila yung red carpet. Kasi darating nga po yung presidente po ng Korea, no, ng South Korea. Bali, yung event nga po or yung pagpunta nga po ng state visit ng presidente ng Korea mark 75 years of strong ties with the Republic of Korea, and President PBBM agreed to elevate PH-ROK bilateral relations into a strategic partnership. They also signed key agreements in maritime security, critical raw materials, tourism, energy cooperation, and infrastructure development. This will create new opportunities, drive growth, and most importantly, improve the lives of our people. Ayan. So, yun nga mga kababayan, same day po, bali, binalita po ito kahapon itong good news na ito. Bali, October 10 ang sabi. Ayan. Kung nababasa nyo po, Philippines, South Korea seal deals for 3 big infra projects. Ayan. So, basahin po natin. Finance Secretary Ralph Precto and Korea's Deputy Prime Minister and Minister of Economy and Finance Choi Sang-mok recently signed agreements for the financing of 3 big infrastructure. Mga kababayan, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 pong malalaking infrastructure projects that will enhance mobility and support economic development in Luzon and Visayas. In a statement on Wednesday, the DOF said the agreements were signed in Malacanang Palace on October 7 and was witnessed by President Ferdinand Marcos Jr. and South Korea President Yoon Suk Yeol, who was on a state visit to the Philippines. Among the projects sealed was the 6.34 billion financing agreement for the Samar Pacific Coastal Road 2 project. Ayan mga kababayan. Aside dun sa 3 big infrastructure projects po between the Philippines and South Korea, meron din kasama po or included po itong project sealed nga na 6.34 billion na pang-finance agreement po para po sa Samar Pacific Coastal Road 2 project. Ayan, supported by the Export-Import Bank of Korea Economic Development Cooperation Fund. The project aims to provide a seamless connection for people and goods being transported between Lawang Island and Samar mainland. It comprises 2 marine bridges, the Laong 2 Bridge and Kalamotan Bridge, and the improvement of 15.1 kilometer of existing roads. Once completed in 2029, the project will reduce travel time from Laong to Palapag in Northern Samar to 19 minutes from the current 65 minutes. So, ayan mga kababayan, hindi basta-basta kasi nga mismong presidente po ng South Korea ang nagpunta dito sa Pilipinas para po umattend ng kanyang state visit. And yun nga, sabi ko sa inyo kanina, good news po dahil 3 malalaking infra projects ang na-seal po ng Pilipinas, ng ating mahal na Pangulo, no? And aside doon, kasama po doon is yung pag-finance nga po dito po sa may Samar Pacific Coastal Road Project. So yan mga kababayan, good news yan. Pero alam nyo ang napansin ko mga kababayan kasi 'di ba kasalukuyan si PBBM ngayon nasa Maylao.
Alam ko, pauwi na rin ata si President ngayon eh. Kasi ang daming ganap. Pero naka-live sila ngayon, no? May event, hindi pa tapos yung ASEAN Summit nga. So, ang napansin ko lang mga kababayan, every time na eto nga, may mga nasisil na deal, may mga infra projects, yung na-accomplish ang administrasyon, eh tinatawanan pa rin ito ng kanyang mga kritiko. Pag may good news, tatawanan nila, tapos sasabihin lang nila walang nagawa. Kahit na meron naman. Napansin ko kasi sa social media ni President Bongbong Marcos, mga kababayan, pwede po natin i-share yung mga good news na pinopost po sa social media ng ating mahal na Pangulo. And pwede rin po, meron din po yan silang post sa PCO at saka sa RTVM Malacanang. So maganda pong mag-engage tayo dyan, ma-share natin yung mga proyekto nga po, yung mga good news nga po na nagagawa po ng administrasyon para mas marami pa pong kababayan natin ang makareach po ng mga balitang ito kasi alam nyo naman, hindi naman lahat, hindi kompleto actually eh. Yung pag sa mainstream, hindi kompleto yung pagbabalita nila, hindi fully detalyado, no? Kaya maganda rin mga kababayan na tayo mismo dapat maging aware, tayo mismo mag-research ng mga projects, ng mga nagagawa nga ng administrasyon. Kasi napakagandang balita ito mga kababayan. Hindi lang kay PBBM magandang balita ito. Magandang balita ito para sa ating mga Pilipino at syempre po para sa ikauunlad ng ating bansa. Kasi biruin mo, tatlong malalaking projects po, no, infrastructure projects po ang nasealed ni President Bongbong Marcos nung bumisita po dito yung presidente ng South Korea. Eh, napakalaking good news yan mga kababayan. And sana suportahan natin, no, ang administrasyon. Suportahan natin ang social media po ng ating mahal na Pangulo na i-share po yung mga post nila, yung mga good news nila, yung mga programs and projects ng ating pamahalaan para po mas maraming mga kababayan natin ang nakakakita. Kasi alam nyo mga kababayan, ang napansin ko, marami kasing troll na nagko-comment, maraming troll na naghaha-react. Para mga auto troll farm na naka-auto haha sa mga post po ni President Bongbong Marcos dyan sa kanyang page. So sana tulungan natin ang administrasyon na maipalaganap, no, ma-share yung mga proyekto, yung mga programa, yung mga good news, yung mga nagagawa ng ating presidente para naman maging aware yung iba na maraming ginagawa. Sobrang busy ng ating presidente, very occupied siya. Kasi nga sa sobrang dami ng mga activities na ginagawa niya araw-araw, no. So yun mga kababayan, na suportahan po natin ang ating presidente, and syempre malaking bagay po itong good news na to, no, and sana po patuloy natin suportahan ang mahal na Pangulo sa ginagawa niya. At nakikita naman talaga natin, syempre ako din, na si PBBM ay napakasipag at ginagawa niya talaga lahat para mapaunlad po yung ekonomiya ng ating bansa at matulungan ng ating mga kababayan Pilipino. So yun lang mga kababayan, and maraming salamat po sa inyo lahat.